Morning po. Good morning, everyone. Magandang umaga. I hope everything is good this morning. Okay, so let's start. It's already 6:03 in the morning. So, magandang umaga po sa ating lahat. Today is October 8, 2024, Tuesday morning. Nasa day 282 na po tayo ng ating Bible reading at nagiging reference ng ating daily devotion for today ay Job chapter 33. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sandali. Manaming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang binigay mo sa amin. Maraming salamat sa kalakasan at maraming salamat sa iyong mga pagpapala. Lord, alisin mo po lahat ng ingay sa aming paligid upang marinig namin ang mga salitang gusto mong ipabatid sa amin ngayong umaga na magiging gabay namin sa aming buhay, O Lord. Ikaw po ang manguna ngayong umaga sa aming devotion. Your Holy Spirit lead us, O Lord, and may you open our hearts and minds so that we can understand what lessons you will give to us today. Gabayan mo po ang iyong lingkod, ang iyong upang ma-share ang iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa patnubay at gabay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Excuse me. May bago po tayong karakter ngayong umaga dito sa Book of Job. So bukod kay Eliphaz, kay Bildad, Zophar, and Job, pinakikilala po sa atin ngayon si Elihu. Siguro napagod na yung tatlong magkakaibigan at si Job sa pagkikipagtagisa ng talino, sa kikipagdebate. Dahil sinasabi naman ni Job na wala siyang kasalanan na gawa na nagiging dahilan ng kanyang pagdurusa. So, biglang tumahimik. Sa gitna ng katahimikan, may nagsalita. Isang bata na galit, si Elihu. Sabi niya, Job, makinig ka sa aking sasabihin at mga salita ko'y bigyan mo ng pansin. Kung bago lang natin binabasa itong Job, parang uh, may bagong karakter na na-involve. Tapos nagsalita, isang youth, parang galit, galit pa siya. Ano kaya magiging reaction natin? So, kilalanin po muna natin si Elihu kasi minsan mahirap maniwala sa mga sinasabi ng isang tao kung hindi mo siya kilala. Sino ba siya? Sabi nga ni Elder Lito sa devotion niya kahapon, a wise man speaks. So kilalanin natin si Elihu. Elihu is a young and bold but patient. Naghintay siyang matapos muna magsalita yung mga kaibigan ni Job out of respect for the elders. Kasi sabi niya naman, bata ako. Sabi niya, I'm young. So kung iisipin natin na napakahaba yung diskusyon nila pero si Elihu, hindi siya sumabat kaagad. He remained on yung sa kanyang composure. Minsan kasi sa totoong buhay, lalo na pag halimbawa nagmi-meeting tayo, pag meron kang gustong sabihin talaga na alam mong tama, minsan magbabat-in ka eh, para lang ma-share yung gusto mong sabihin eh. But Elihu is a different breed. Nang nakita niya na tahimik na ang lahat, saka lang siya nagsalita. Nagsalita siya dahil naniniwala siya na ang karunungan ay nanggagaling sa Diyos, hindi dahil sa mas matanda ka at marami kang experience. True wisdom is not bound by age or social expectations,
but is a result of divine inspiration. Dapat nating intindihin na hindi natin alam lahat ng kasagutan. Nabanggit nga ito ni Pastor Arnold sa kanyang devotion last Thursday. It's a gift of grace from God. It is given to those who humbly seek Him, trust in His plans, and live in faithful obedience to His word. Sa amin pong RD last mga past 2 weeks, yung habang wala si Pastor Jun sa aming grupo, nasa Singapore siya. Ang nag-lead po ng aming small group ay ang ating chairman ng Youth Goals. Last Sunday, nakita natin ang ating young leaders na nagbigay ng powerful message. Kaya po ako naniniwala na true wisdom is not bound by age. It is given to those who humbly seek Him, trust in His plans, and live in faithful obedience to His word. Katibayan nga po yun to ay mababasa natin to dun sa previous chapter sa Job 32 verses 6 to 9. Kung meron po kayong Bible, pwede niyo pong balikan. Second, si Elihu po ay walang kinakampihan. Nanggalit siya kay Job kasi nagmamatuwid siya, sinisisi niya pang Diyos. Nanggalit din siya sa mga kaibigan ni Job dahil hindi nila masagot yung mga sinasabi ni Job. Parang lumalabas na ang Diyos pa yung may kasalanan. And lastly, parang sa akin pong pagtingin, si Elihu po yung yung nagbigay ng daan para sagutin ng Diyos yung mga hinaing ni Job. Kung papansinin po kasi natin sa mga chapters na to, bali 6 chapters ang inukol dito para kay Elihu para pagsabihan si Job. And after the speech ni Elihu, tsaka lang sumagot ang ating Diyos. But some scholars think that yung speech daw ni Elihu is redundant. So ngayon, nagkaroon na tayo ng idea kung sino si Elihu. Pagtuunan po natin yung sinabi niya sa verses 13 to 18, dito po tayo magpo-focus ngayong umaga. Basahin po natin sandali, total maiksi lang naman eh. Job chapter 33 verses 13 to 18. Ganito po yung pagkasabi. Bakit ang Diyos ang iyong pinagbibintangan na di marunong makinig sa iyong karaingan? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na mauunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. Ipinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila'y pigilan sa paggawa ng masama at kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay, kaya sila'y iniligtas niya mula sa hukay. Pagpalain nawa ang pagkarinig at pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang title po ng devotion ko ngayon ay God Speaks in Our Suffering. Sa ating mga pakikinig sa nakaraang devotion, mapapansin natin na kadalasan ang tema ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos kahit saang sitwasyon ka naroon. Yung pagsubok ay isang paraan para mapalapit sa Diyos. Paano natin maintindihan yung mga pagsubok? Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit kay walang-wala na. Marami pa tayong iba na pag-usapan sa pag-aaral ng Book of Job. Sa mga nangyari sa buhay ni Job, sa mga kabanatang ating nabasa, naisiwalat ni Job yung lahat ng kanyang karaingan. Makikita nga natin to sa pakikipagdebate niya sa kanyang mga kaibigan. Pinabubulaanan niya na talagang wala siyang kasalanan, wala siyang inosente siya. Hanggang sa kanyang protesta, pinipilit niya pa rin na wala siyang kasalanan.
Sabi niya nga, hindi siya nanloko kahit kanino. Hindi siya tumingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Naging parehas siya sa kanyang mga alipin. Tumulong siya sa mga mahihirap at sa mga balo. Hindi niya minahal ang kanyang kayamanan. Sinabi niya pa, lalapit siya sa Diyos at hindi siya mahihiya. Pero walang nakapagpatunay nito o hindi nabigyan ng liwanag si Job hanggat hindi siya kinausap ng Diyos. God speaks in our suffering. Sinabihan ni Elihu si Job, pero bago niya sabihan si Job, nagpakilala muna siya. I speak with all sincerity. I speak the truth. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko sa may makapangyarihang Diyos nang galing. Sa mga salitang ito ni Elihu, hinihikayat niya si Job na pakinggan siya. Hindi siya kagaya ng tatlong kaibigan na naninisi, pinipilit na kaya siya nagkaganon dahil kaya sa pinaparusahan dahil sa kasalanang ginawa niya. Ang approach ni Elihu dito ay magkaroon sila ng dialogue o pag-uusap, hindi kagaya ng tatlong kaibigan na ended up in a debate. Makikipag-usap si Job hindi para humusga. Bibigyan niya ng kaliwanagan si Job dahil sa kalituhan dun sa mga naririnig sa mga kaibigan. Sabi nga ni Elihu, pareho tayong nanggaling sa putik, kaya wala kang dapat ikatakot. Pinakita ni Elihu kay Job na sa mga nangyayari sa kanya is para disiplinahin siya o kaya protektahan siya sa mga panganib na pwede niyang harapin. Magkaiba talaga sila nung sa tatlong magkakaibigan. Kagaya ng pakikipag-usap ni Elihu kay Job, God communicates with us in various ways. Kinakausap tayo ng Diyos sa gitna ng pagsubok para magnilay-nilay, magbago, o kaya para lumago yung ating faith. Nakakaramdam tayo ng sakit, pangungulila o abandonment, pero hindi ito parusa. Ito ay para lalong tayong magtiwala sa Diyos. Mahirap ito, pero it refines our character. Kadalasan kasi pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, tayo na lang palagi nagsasalita. Lord, bakit nangyari sa akin to? I go to church every Sunday and worship you. Wala naman ako inagrabyadong tao. Bakit ko dinadanas to? Sabi nga ni Brother Josiah last Saturday sa kanyang devotion, God's silence is not God's absence. Baka naman kaya hindi mo naririnig ang Diyos dahil boses mo lang naririnig mo. Naka-earphone ka at ingay ng mundo ang naririnig mo. Sinubukan mo bang makinig sa Diyos kahit sandali lang nang yung nasa gitna ka ng pagsubok? Do we view our sufferings as opportunities to listen to God's word? Ano ba ang gustong ituro ng Diyos sa ating mga pinagdadaanan ngayon? Sa gitna ng pagsubok, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng taong binigay niya sa buhay natin. Kagaya ng tatlong kaibigan ni Job na nagbigay ng sariling opinion, kahit hindi nila alam ang buong pangyayari, pero marami tayong aral na tutunan dito. Kagaya ng pagiging maingat sa pakikipag-usap sa taong nasa krisis, huwag tayong judgmental or miserable comforter. But in the end, God rebuked them.
Pero meron talagang totoong tao na sa buhay natin na magbibigay ng makabagong pagtingin na dapat na natin kilalanin ang truthfulness ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, kagaya ni Elihu. In Proverbs 11:14 says, "Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety." Godly counsel is a gift. Gumagamit ang Diyos ng mga taong magtuturo sa atin ng tamang daan at paraan, and people that challenge us to grow. Kaya napakaganda kung meron tayong kung meron kang small group. Yung mga taong kasama mo dito, yun ang magbibigay sa atin ng encouragement, support. Ang ating mga mentor, ang ating mga pastor, sa pamamagitan ng kanilang insightful messages or even a gentle rebuke from our family or church member. Are we open to listening to the voices of others when they speak the truth into our lives? Do we seek godly counsel in our struggles, or do we isolate ourselves, thinking that we need to face trials alone? God also speak to us through our circumstances. Sa ating buhay, nakakaranas tayo ng napakasalimuot o mahirap na sitwasyon. Tandaan natin na walang aksidenteng nangyayari sa ating buhay. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay part of the sovereign plan even when it seems difficult. Sabi nga in Romans 8:28, "And we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Kaya mga kapatid, isipin natin na kaya pinapahintulot ng Diyos ang paghihirap, a setback in our life is kinakausap tayo to trust in His sovereignty over all things. And one of the most dependable ways God communicate with us, especially in our difficult times, is through His Word, the Bible, and the Holy Spirit. God speaks through His Word and Spirit. In Psalms 46, verse 1 reminds us that God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Nagbibigay tayo ng mga oras? Nagbibigay ba tayo ng mga oras para pag-aralan ng salita ng Diyos? Kasi napakaraming comforting words, instructions na may bibigay sa atin kung gagamitin natin itong gabay. So I encourage you to seek the Word. Basahin natin upang tayo ay may guide. The Holy Spirit works in our hearts, reminding us of God's truth, giving us peace, and leading us towards right decision. Sa gitna ng pagsubok, ang Holy Spirit nagbibigay sa atin ng direksyon, kapayapaan, kahit alam natin na ang ating tatahakin ay walang kasiguruhan. Take time to pray and listen. Are we humble enough to listen for His voice even when we are struggling? It requires a heart that is willing to listen and a spirit that is open to seeking help from those who can guide us back to His truth. Let us remain humble, trusting that in every trial, God is shaping us and speaking to us if only we will listen and seek Him. So, as we conclude today's devotion, let us ask ourselves these challenging but necessary questions. During these trials, are we truly listening for God's voice, or are we drowning it out with our own anxieties? Are we willing to open ourselves to godly counsel, or are we isolating ourselves, thinking we must face our hardships alone? Having said that,
Let us all pray. Heavenly Father, lumalapit kami sa iyo, O Diyos, ng may pagpapasalamat sa patuloy na paggabay mo sa amin, lalo na sa panahon ng aming pagsubok. Lord, alam namin na kapag dumaranas kami ng pagsubok at kami ay nahihirapan, napakahirap pakinggan ang iyong mga boses. Hindi namin nakikita ang mga pagkilos na ginagawa mo. Ngunit ngayon, aming Diyos, isinusuko namin sa iyo ang aming mga takot, pag-alala at walang tiwala sa iyo mapagpalang kamay. Tulungan mo po kaming patahimikin ang ingay ng aming naririnig upang mapakinggan namin ng lubusan ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso para sa iyong gabay at ipaalala na ikaw ay laging nasa tabi namin kahit ano pa ang aming pinagdadaanan. Father, grant us the humility and courage to seek godly counsel when we are tempted to isolate ourselves. Surround us with those who will speak your truth into our lives, encourage us in faith, and walk with us in love. Help us to lean on the community of believers you have placed around us, trusting that through them you will offer comfort, wisdom, and support. Itinataas namin ang aming mga problema, ang aming mga needs and burdens to you. Alam namin ikaw ang Diyos na nakikinig at nagbibigay ng kasagutan. Fill our hearts with peace and the assurance that you are always with us. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa pagsama ngayong umaga. As we go on with our day, be safe and may the Lord bless all your work today. Good morning po ulit and have a blessed day. Bye-bye.